tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Amelia, asan ba yung binili kong saging dito? Dito ko lang nilapag yun Daron na sa kusina. Nilagay ng anak mo doon para hugasan at nang mailuto na niya mamaya. Inay! Oh, yung anak mo. Buting na Oh, pala. narin na palang pamangkin mo. Sige, uwi na ako. At siguradong gutom na siya. Mabuti pang pamangkin mo yun at ang ganda-ganda ng trabaho sa munisipyo. Samantalang si Abel, hanggang ngayon, standby. Ano naman kayang ginagawa ng bukong na yun? Abel! Oh, Liga nga rito. bakit po, tay? Kinuha mo lang yung hito na binili ko. Nasaan na? Kinuha ko na po at hinugasan ko na po para mamaya pagluluto nyo na ang... Sinabi ko ba sa'yo na kunin mo yun, ha? Hindi po, kaso yun po kasi ang ipinapagawa ninyo sa akin sa tuwing may dala kayong hito. Ang hugasan muna bago ilagay sa ref o bago iluto. Sasagot-sagot ka pa. Ikaw, ha? Bakit mo ba ako pinagugunahan, ha? Bakit? Sinabi ko sa'yo na kunin mo rito at hugasan? Bakit mo pinakialaman ang binili ko, ha? Yun kasi ang sinabi nyo sa akin sa... Hintayin mo ang utos ko bago ka kumilos sa pamamahay na ito. Naiintindihan mo? Opo, sige po. Oo. Saan ka na naman pupunta? Babalik na po ako sa kwarto ko. At anong gagawin mo sa kwarto mo, ha? Higa ka na naman o maupo. Ang tamad-tamad mo. Hugasan mo yung hito na binili ko at iluto mo para may mapulutan kami. Ni kumpare ko mamayang pagdating niya. Batang ito, masyadong aprado eh. Mamayang hapon pa naman, darating ang pinsan mo eh. Amelia, naluto na ba yung pinapaluto ko hito? Hindi pa. Inihanda ko pa kasi ang kwarto ng pamangkin mo. Alam mo na, galing na Maynila, pagod yun. Iluto mo na para pagdating ng pamangkin ko meron kaming may pupulutan. Ang kuya naman, sobrang excited. Mamayang hapon pang dating ng pamangkin mo. Lalamig ang pagkain kung ngayon ko na iluluto. Bakit kasi ikaw ang nagluluto? Asan ba yung mga tao rito sa bahay? Nasaan ba si Abel? Namalengke. Dahil wala ng laman ang ref. At Ano? marami na ring wala sa kusina. Pinamalingke mo. Bakit siyang pinamalingke mo? Kukupitan niyang pera ko. Kuya, ano ka ba? Kaya naman, parang namang hindi anak ang turing mo doon sa bata. Parang ibang tao. Isa pa, anak mo si Abel. Bakit ka naman niya kukupitan? Kahit na anak ko yun. Kung walang pera, hindi talagang kukupitan ako. Kuya, mabuting anak si Abel. Hindi kanya pagnanakawan o pagkukupitan. Kahit na mabuti siyang inak, kung wala siyang pera, matututunan itong mangupit para may panggastos. Sa wakas, natapos din ang pag-aayos at luluto. Siguradong masisihan agad ako dito pagdating niya. Abel, ano sa tingin mo, pamangkin? Magugustuhan kaya ng pinsan mo ang kwarto niya? Wow,
Tita, ang ganda naman ng pagkakaayos niyo sa kwarto ng pinsan ko. Talaga, salamat sa dalawang paintings na ginawa mo ha. Tiyak na matutuwa ang pinsan mo. Sana nga ho, tita. Yan lang ang munti kong mairirigalo sa kanyang pagbabalik dito sa bayan natin. Anong munti? Malaki ang halaga dito kung ibebenta mo. Talaga bang ireregalo mo ito sa pinsan mo? Oh, oo naman. Regalo ko sa kanya para sa kanyang pagkakapasa sa board exam. Salamat kung ganun. Teka, at ihanda ko ng labesa. Natitiyak kong pagod yun at gutom pagdating niya. Masirap dito sa kusina. Nakaluto na pala si Abel. Ang maghain lamang ang kulang. Maaga yatang naglutong kumag nito. Ay, Abel! Bakit ba umalis ka pa ng bahay? Alam mong maghapunan na umalis ka pa. Binigyan ko ho lamang si na Tita Amelia ng niluto kong ulam. Paborito ng pinsan ko yun. Ano? Binigyan mo sila ng ulam nang hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Nagbibigay naman kayo sa kanila. Lalo na ngayon na dumating si Kuya Dan. Paborito nga niya yun eh. Bakit hindi mo ko hinintay na ako ang magbigay? Bakit ikaw ang nagbigay sa kanila? Para ikaw ang mamahalin ng mga pinsan mo at hindi ako na tito nila? Ha? Ganun ba yun? Itay. Hoy, uli-uli, huwag kang magbibigay sa kanila. Hayaan mo ako magbigay sa kanila dahil pera ko yan. Ha? Kung gusto mong magbigay sa kanila, pera mong gamitin mo. Ha? Kung may ibibigay ka, wala ka namang trabaho eh. At hindi ka magkakapera. Ha? Kaya, anong ibibigay mo sa kanila? Hoy, umalis ka na sa harapan ko. Baka masuntok pa kita. Sige na! Sige po, papasok na po ako sa kwarto ko. Maaga pa, para pumasok ka sa kwarto mo. Dito ka lang. Hintayin mo akong matapos kumain para mahugasan mo ang pinagkainan ko at pakainin mo yung mga aso. Yung laki-laki mo ng damulag ka wala ka malang niambag sa buhay na ito. Sayang ang pagpapaaral ko sa'yo. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ihanda mo ng lamesa at kakain na ako. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, pinsan. Oh, Kuya Dan, ikaw pala. Lika, kain tayo. Ewan ko palang kakain. 2:00 na ng hapon. Hindi ka agad kumain si Itay. Hinintay ko pa siyang matapos kumain bago ako kakain. Anong ibig mo sabihin? Ganun pa rin ang trato ng tito sa'yo? Oo eh. Ano ba naman itong si tito kung datuhin ka parang hindi anak? Bakit? Anak nga ba ako ni na Itay at Inay? Oo naman. Kasi parang hindi ako anak eh. Hindi kaya ampun lang ako? Anong ampun ka lang? Alam ka nila, Tita Carmela at Tito Ludring. Alam ko yan. Kasi alam ko yung kapanganakan mo eh. Ha? Dahil kakarating pa lang ng tricycle na sinakyan namin ni Pigeon nang nagmamadaling isakay ang itay mo, ang inay mo dahil manganganak na pala siya. At ikaw yun. Kung anak ako, bakit ganun ang trato nila sa akin? Ako na nga lang naiwang anak niya dito sa bahay. Kung tratuhin pa ako, parang hindi nila ako anak. Ano kaya kung magtrabaho ka na lang? May magandang pwesto sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Baka gusto mo ron. Hindi nga lang kalakihan ng sweldo, pero madali kang mapermanente.
Paano naman si Itay kung alis ako dito sa bahay? Wala siyang kasama. Mahal mo pala si dito eh. Ganyan pa rin ang trato sa'yo, pero siya pa rin ang iniisip mo. Ano pa nga ba? Kahit gustuin ko yung sinasabi mo, hindi naman pwede dahil wala siyang kasama dito. Paano, di ganyan ka na lang. Titiisin mo na lang ang hindi magandang trato sa ng itay mo. Ang totoo niyan nag-text na ako kay ate. Sinabi ko na dito na lamang sa bahay manirahan para may kasama si Itay. Pero hindi makapag-desisyon mag-isa dahil naroon nga sa Manila ang trabaho ni Bayang. Sige, ikaw bahala. Basta kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Oh, kuya, kararating mo lang? Kanina pa kita hinihintay ah. Saan ka ba galing? Malamig na tuloy itong sinampalukang manok na niluto ng pamangkin mo. Idediretso ko na sa kusina. Tamang-tama ito, nagugutom na ako. Niyaya kasi ako ng kumpare ko sa bagong bukas na sabugan. Ano? Nakipagsabong ka? Bakit? Dumating na ba ang pensyon mo? Hindi pa dumarating. Ewan ko ba't delay yata ngayon eh. Saan ka kumuha ng pera mo? May inabot kasi sa akin ang pamangkin mo. Nabinta na yata yung isa niyang painting, kaya yun. May inabot sa akin. Kahit pa paano may pinuhunan ako sa sabok. Ano? Pambihira ka naman, kuya. Ipinansugan mo lang ang iniabot na pera sa'yo ng pamangkin ko? Nagmakasakali lang ako, baka manalo. Oh, nanalo ka ba naman? Wala, talo. Ay, ano ka ba naman, kuya? Pinaghirapan ni Abel ang painting na nabinta niya, pero pinagsabong mo lang. Ayan mo na. Minsan lang naman na makapag-abot sa akin yung pamangkin mo yan eh. Pinangsabong ko na, sakaling manalo. Kahit pa paano, dumami ang pera kung sakali. Naku, ano ka ba naman, kuya? May darating akong bisita. Baka biglang magkayayaan dito sa bahay mo. Maganda na iyong nakaayos itong bahay mo. Kung bakit kasi, hindi mo maayos itong bahay mo eh. Gustong-gusto naman ng anak mo na ayusin itong bahay mo. Pero ayaw mong galawin niyang mga gamit mo. Kaya mo lang ganyan yan dahil ang asawa ko pang naglagay ng mga yan eh. Ayaw kong baguhin ang ayos niyan. Teka nga muna, sino ba yung darating na bisita? Bakit parang natataranta ka? Darating yung kabats ko sa high school. Bibisitahin ako sa bahay. Baka biglang magkayayaan dito sa bahay mo. Kaya't inayos ko. Nakakaya na ba kung magulo na madadatnan nila itong bahay mo? May bahay ka naman ah. Bakit hindi mo sila yayain doon? Ay, hindi ko sila yayayain siyempre. Pero iba na yung handa itong bahay nyo, balay mo. Magkayayaan. May bahay ka naman ah. Bakit mo sila yayayain dito sa bahay ko? Gusto ko kasing ipakilala si Abel sa anak ng kaibigan ko na kabats ko noong high school. Ano? Ipapakilala mo si Abel? Para ano? Kasama kasi ng kabats ko ang anak niya na galing sa Canada. Maganda yun, kuya. At gwapo naman ang pamangkit ko. Baka sakaling magustuhan nila ang isa't isa. Nako, huwag mo lang ipakilala yung pamangkin mo. Baka pati ako mapahiya sa gagawin mo. Kuya naman, bakit mo naman masabing mapapaya ka? Gwapo ang anak mo. Gwapo nga ang pamangkin mo, pero wala namang pera. Sino bang magkakagusto sa kanya? Alaga naman na ako pang magbibigay ng pera. Na pang-date niya sa babaeng sinasabi mo na yan. Huwag mo gang husgahan kaagad ang anak mo dahil hindi mo alam ang buhay na haharapin niya.
Anong hindi ko alam ang sinasabi mo? Ano ba sa palagay mo ang buhay? Ha? Na naghihintay sa pamangkin mo? Wala! Ay, anong wala? Pintor ang anak mo. Tingnan mo nga kung nakakamagkano siya tuwing nakakabenta siya ng mga paintings niya. Libo-libo. Kaya ngayon, ang halaga ng mga paintings ngayon, lalo na pag nagustuhan ng bumibili ang artwork ng anak mo, tingnan mo Tama nga na! ang- Huwag mo nang konsintihin ang pamangkin mo. Dahil ako, wala akong paniniwala dyan sa pamangkin mo. Walang trabaho yan at batugan! Fred, siya si Abel, yung sinasabi ko sa iyo na gwapong pamangkin ko. Abel, ang friend ko. Hello po, tita. Gwapo mo nga pala ha. Ito naman si Cecil, anak ko. Hi, Cecil. Kumusta ka na? Mabuti naman. Abel, ang mabuti pa. Yayain mo doon sa balkon itong si Cecil. Mas presko doon. Sige po. Cecil, halika muna dun sa balkonahe. Mas presko ang hangin dun. Oliver, hindi ba't pinagsibak kita ng panggatong? Anong ginagawa mo dito sa sala, ha? Ho? Kuya, At pwede ba, Amelia? Kung may bisita ka, doon mo estimahin sa bahay mo, hindi rito sa bahay ko. Oh, tita, umalis na ho ang mga bisita natin. Hindi pa ho ba kayo uuwi sa bahay ninyo? Gabi na ho eh. gusto kong makausap ang itay mo. Nasaan ba siya? Naroon na ho siya sa kwarto niya. Tulog na ho. Ano ba namang klaseng abay ang ama mo? Hindi man lang niya tayo binigyan ng kahihiyan. Lalong-lalo ka na. Abay, magtatagal pa sana sila mag-ina. Pero anong ginawa ng itay mo? Nagpapansin. May pagkakamali rin naman tayo, tita eh. At ano ang pagkakamali natin, Aber? Kasi naman, pinapunta pa kasi natin silang mag-ina dito sa bahay. Bakit naman hindi? Wala namang masama, hindi ba? Gusto nga kitang ipakilala sa anak ng amiga ko Tinawag niyo na lang sana ako sa bahay ninyo. Pupunta naman ako doon kung tatawagin niyo ako eh. Kaso nga, sila na mismo ang nagyaya dito. Alagad namang sabihin kong hindi. Ako itong atat na ipakilala ka doon sa anak niya. Kaso nga, hindi nagustuhan ni Ita yung pagpunta ninyo dito kasama si Cecil. Kaya hayun, binastos niya sila. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? At naging ganyan ang ugali. Hindi naman siya dating ganyan Gusto ko tuloy isiping nasisira na ang kanyang ulo. Napaya ko ng sobra sa ginawa ng itay mo. Kung nga rin ho eh. Pero wala na tayong magagawa. Bahay niya ito. At magagawa niya at masasabi niya kahit anong gusto niyang gawin at sabihin. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo Ano pa ang mangyayari sa buhay ni Abel? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan